Naisip mo na ba, kung dakila at walang hanggan ng Diyos, paano niya tayo nakakausap? At paano natin malalaman kung siya talaga ang nagsasalita? Alamin natin ang dalawang mahalagang paraan kung paano ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kasaysayan at sa iba't ibang paraan ng pakikipag-usap sa atin. Yung una dito, nagpapakilala siya sa kasaysayan. Hindi na nanatili ang Diyos sa malayo. Pumapasok siya sa takbo ng pangyayari. Pinili niya ang bansang Israel at ginamit ang kanilang kasaysayan upang ipakita ang kanyang katarungan, pag-ibig at pagliligtas. Ang pinakadakilang pangyayari ay ang pagdating, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Dito ganap nating nakikilala kung sino talaga ang Diyos. Ang sabi sa Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, noong una, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw nito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang mga pangyayari sa kasaysayan na hindi aksidente, dito ay pinapakita ng Diyos ang kanyang plano para sa atin. Pangalawa, nakikipag-usap siya sa atin sa iba't ibang paraan. Hindi isa ang paraan ng Diyos sa pakikipag-usap. Sa Biblia, nakikita natin, nakikipag-usap siya ng direkta kina Adan at Eva, lumitaw kay Abraham, tumawag mula sa nagliliyab na puno kay Moises, tumawag kay Samuel habang natutulog, at nagpakita sa paningin kay Isaias sa oras ng pagsubok. Maaaring magkaiba ang paraan, pero parehong layunin. Nais siyang makilala mo siya. Sabi sa Psalms chapter 85 verse 8, pakikinggan ko kung ano ang sasabihin ng Diyos na Panginoon. Tiyak na magsasalita siya ng kapayapaan para sa kanyang bayan. Maaaring hindi parang inaasahan mo, pero kung handa kang makinig, makikita mo at maririnig mo siya. Pangalo, ang Biblia ang nagpapaliwanag sa atin. Maraming pangyayari kaganapan, kaya kailangan natin ng tulong para maintindihan ang kahulugan nito. Ibinigay ng Diyos ang Biblia, itong tala ng kanyang mga gawa at ang tamang pagpapaliwanag nito. Dito natin malalaman kung paano siya nakikipag-usap at kung ano ang ibig niya sabihin sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapatunay ng mali at pagtutuwid ng pagkakamali at sa pagtuturo ng matuwid na pamumuhay. Kung gusto mong maintindihan ng boses at gawa ng Diyos, basahin at pag-aralan ng kanyang salita. Ang Diyos ay hindi tahimik, siya ay nagsasalita, kumikilos at gustong makilala mo siya ng lubusan. Lumapit ka sa kanya ngayon at siya ay lalapit sa iyo. Kung gusto niyo po ng ganitong content, i-follow niyo lang po ako at i-like na din po at i-share po. God bless po.